Temporary restraining order ang ninanais ngayon ng dalawang kongresista para sa pagpapatupad ng General Appropriations Act o GAA. Kabilang dito ang unprogrammed funds. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Nagtungo ngayong araw sa Korte Suprema sina mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Caloocan Representative Edgar Erice para maghain ng petisyon para questionin ang legalidad ng unprogrammed appropriations ng national budget sa taong 2026. Pinirmahan ng Pangulo ang 2026 General Appropriations Act o GAA nitong Lunes at navito ang nasa mahigit 90 bilyong pisong halaga para maiwasan raw ang korupsyon. Pero ayon kay De Lima, mayroon pa rin umanong mga unprogrammed appropriations sa pambansang budget bagay na questionable. Mayroon pa rin daw umanong natitirang UA na nagkakahalaga ng 150 billion pesos. Hiniling rin ito sa mataas na hukuman na mag-issue ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction, status quo ante order para mapahinto ang implementasyon ng unprogrammed funds. Bukod sa TRO, hiling din nila sa Korte Suprema na deklarang unconstitutional ang Section 14 ng Republic Act No. 1214 o 2026 General Appropriations Act, partikular na sa probisyong nagpapahintulot sa unprogrammed appropriations. Ayos rin itong tumugon ng Supreme Court kung unconstitutional ba ang pagkakaroon ng UA sa GAA. Sa signing ng pambansang budget, tiniyak ni Pangulong Marcos sa publiko na ang 2026 GAA o Republic Act No. 12314 ay wasto at naaayon sa pangmatagalang plano para sa pag-unlad ng pamahalaan at nakatuon sa pagpapabuti ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Una na rin sinabi ni House Speaker Bogie D na gagamitin ng Kamara ang kanilang tungkulin sa oversight functions na matiyak ang bawat piso sa 2026 pambansang budget ay magagastos alinsunod sa mga probisyon ng 6.793 trilyon pisong GAA. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.